Analyst at trustee and spokesperson ng Team Pinas. Partner, bago tayo mag-extra, batiin lang natin ang congratulations! Si Miguel. Si Miguel Abanyo. Oo, Anak ni Fred Abanyo, ha? Anak po ni Fred Abanyo, aming trusted na all-around person here. Congrats sa iyo, Fred, at saka sa iyong misis, sa buong pamilya. Miguel, ikaw ay maging maayos na bata. Abanyo Miguel cum laude. Ganon. Tatatan. Paano? Bye-bye, Sai! Bye-bye na tayo. So, Giwawa and friends, samahan nyo si Miguel, ha? May graduation, ililibre kayo niya na may treat yan sa inyo. Yaon. Bye! Bye-bye! Ang kulitan, mapaseryoso o nakikisawsaw-lan. Ito ang Tandem ng Bayan! DZMM, Radyo Patrol, 6:30, nagpapalitan, naglilingkod, saan man sa buong mundo. DZMM, Radyo Patrol, 6:30, tapat at totoo, naglilingkod sa'yo. Oh, Pilipino! Kami po ang DZMM, bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 9:03. DZMM, Balita Ngayon! Kapamilya, halos 2,000 Pilipinong tripulante ligtas ng nakalabas ng Strait of Hormuz ayon sa Department of Migrant Workers. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Radyo Patrol Zeus Legaspi. Zeus. Rika, sa pahayag iniulat ng Department of Migrant Workers o DMW na umabot na ng 1,843 na mga Pilipinong tripulante ang ligtas na nakatawid ng Strait of Hormuz sa gitna ng tensyon sa pagitan ng Estados Unidos at Iran. Ayon sa ahensya, 59 na mga barko na may lulang Pilipino ang nakalabas na ng Strait of Hormuz mula Abril hanggang ngayong buwan. Batay yan sa kanilang pinakahuling monitoring. Kabilang sa mga ito, ang mga oil tanker, cargo ship at container at commercial vessel. Patuloy din ang monitoring ng ahensya sa 17 pang mga barkong palapas pa lamang ng Strait of Hormuz. Lula na nga abot sa 300 Pilipino. Siniguro rin ng DMW na patuloy ang kanilang ugnayan sa mga shipping company at manning agency para mapanatili ang komunikasyon sa mga tripulante. Noong Mayo 5, 7 Pilipino ang nasugatan matapos tamaan ng drone attack ang sinasakayang cargo ship habang naglalayag sa Strait of Hormuz. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi, DZMM. Maraming salamat, Zeus Legaspi. Jeep CMM ligtas dapat aarangkada sa PUP Santa Mesa sa Maynila. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Radyo Patrol Rowan Cueto. Rowan. Ika-arangkada ngayong Martes, ni 26 ng Jeep CMM ligtas dapat sa Polytechnic University of the Philippines o PUP para turuan ang mga estudyante hinggil sa tamang paghahanda at pag-iingat sa oras ng sunog, baha, bagyo at lindol. Pangungunahan na Ariel Rojas at Manila Disaster Risk Reduction and Management Office ang aktibidad na gaganapin sa PUP Gymnasium. Nagsimula ng registration alas 8 ng umaga para sa mga estudyante ng PUP na nais makisa sa disaster preparedness discussion. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Rowan Cueto, DZMM. Maraming salamat, Rowan Cueto. Samantala sa showbiz, binatikos ng apo ng yumaong TV icon na si Inday Badiday ang pahayag ni Senator Mig Zubiri sa Senado. Sinabi ni IC Mendoza na nakabawas sa legasiya ng kanyang lola matapos itong gamitin sa isang analogy sa sesyon sa Senado kahapon. Dahil dito, humingi ng paumanhin si Zubiri sa pamilya ng yumaong entertainment icon at sinabing isang slip of the tongue lamang ang sinabi sa gitna ng mainit na diskusyon. Iginiit ng senador na wala siyang intensyong bastusin ang alaala ni Inday Badiday at kinilala ang ambag nito sa industriya ng telebisyon.
Nag-ugat ang insidente sa naging reaksyon ni Zubiri sa plenaryo kaugnay ng video presentation na ipinresenta ni Senador Amy Marcos na pinagdudahan dahil sa umano'y hindi beripikadong impormasyon. At yan ang mga balitang kumpirmado, sigurado, basta't may nangyari. Nakareport agad sa DZMM at sa aming YouTube at Facebook. Ako po, si Rica Lazo. DZMM Balita ngayon. Karapatan ng mamimili, proteksyon sa pagbili, consumer at iba pa. Para sa ating mamamayang Pilipino, para iwas daya dapat wais at alisto. Mainam maging mapagmatsyag at mapanuri tayo. Palakasin ang boses ng ating mga konsumer. Dapat tama bawat presyo at serbisyo. Produktong pasado, lalo ang mga pangunahing bilihin. Ang kalidad ng mga produkto at serbisyo ay pangalagaan ng lahat, tayo ay panalo. Layunin ng DTI ito. Ipatupad price at 7581, Consumer Act 7394, Product Standards 4109, for consumer care at iba pa, tayang 1384. Ipalaganap karapatan at tungkulin, kaalamang tama sa consumer ibahagi. Tulay sa kaunlaran, kalakalan ay palakasin. Ito ang pagbabago para sa ikabubuti natin. Dapat tapat bawat presyo at serbisyo. Produktong pasado, lalo ang mga pangunahing bilihin. Ang kalidad ng mga produkto at serbisyo ay pangalagaan ng lahat, tayo ay panalo. Layunin ng DTI ito. Ipatupad price at 7581, Consumer Act 7394, Product Standards 4109, for consumer care at iba pa, tayang 1384. Dapat tama, dapat tapat, mula sa DTI ito. Alam mo ba ang dekalidad na produkto? Konsumido sa pabago-bagong presyo, biktima ng pandaraya ng mapagsamantalang negosyante. Mamimili, narito na ang programang para sa inyo. Alamin ang inyong karapatan dito sa Consumer at Iba Pa. Consumer at Iba Pa.